Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 26 de Marzo, 2015. At syempre pa mga kaibigan, makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating mga kabalikat, ang ating po namang the one and only one, Julius Loverboy de Zamboron, at ang ating po namang kabalikat na si Princess Habiba Sari. At pansamantala po, hindi natin makakaagapay dito sa ating Radyo ng Bayan booth ang ating po namang co-anchor lady with a mystic smile, Miss Vivian Gulia, sapagkat siya po ay naatasan sa isang opisyal na misyon sa Philippine National Police Academy commencement exercises ngayong araw na ito, at maghahatid siya ng ating mga balita, pinakahuling kaganapan as we go along sa ating Thursday edition. Ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, samahan po ninyo kami till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Kalakip na rin ang ating pagpapakawala ng mahalagang paglilingkod na pambayan, pagtalastas natin sa ilang mga napapanahong issue at maiinit na usaping nakalatag sa ating mga pahayagang pangumaga. At syempre pa sa ating hapag ng talastasan, mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw, napakahalaga ng ating pakakawalang impormasyon sa pamagitan po ng ating featured guest for today. Ang lahat pong yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal on a beautiful Thursday. Sapagkat dito po sa ating Radio Vision sa Media ng Bayan, mga kaibigan, masusubaybayan po ninyo kami Mondays to Fridays, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. At yan po naman ay kabalikat pa rin natin ang ating PTV4 Channel 4. At ang delayed telecast natin sa IBC 13, 12 noon hanggang alauna ng hapon. Tuloy-tuloy po yan, Mondays to Fridays, at sa lahat ng impila ng Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala mga kaibigan, isang napapanahong balita itong ating nais na pakawalan at nais na katukin ang ating mga public utility vehicle drivers. Please naman, kinakailangang ipagkaloob nyo yung 20% discount para sa mga senior citizen, persons with disabilities at sa ating mga estudyante. Nakarating po sa tanggapan ng Land Transportation Office ang napakaraming sangkatutak, sangdamakmak na mga reklamo mula sa ating mga senior citizen, sa ating mga estudyante, sa ating mga PWDs na hindi po kayo nagbibigay ng mga diskwento. Public utility drivers, UV drivers, at sa lahat ng mga public utilities, abay ipagkaloob nyo, isang batas po yan. Kinakailangang ibigay ninyo what is accorded to our senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante. Pag hindi po, ireklamo ninyo sa LTFRB, papatawan ng kaukulang sanction at papatawan po ng kaukulang multa. Yan, maliwanag yan, mga kababayan. At syempre, huwag po natin kalimutan na yan ay isang batas. Pag may lumabag, dapat parusahan at irrevocable ang kanilang tanggalan na po ng prangkisa, yung mga abusadong yan, sapagkat hindi po nila iginagalang yung karapatan ng bawat mamamayan. Bilang isang public conveyance, meron po tayong kaakibat na mga responsibilidad, meron tayong kaakibat na mga tungkuling dapat nagampanan bilang mga public utility drivers. Okay? Maliwanag yan, mga kaibigan. Kapag hindi kayo binigyan ng 20% discount, ireklamo, go!
kagad kayo sa LTFRB para po magkaroon kagad ng poder ang ating pamahalaan na i-revoke ang mga prangkisa niya mga yan at pagmultahin ng nararapat na halaga. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. 4 minutos, 24 segundos. Makalipas po ang alas 6 at sa puntong yan mga kaibigan, alamin na natin at ipagbigay alam natin sa ating mga motoristas ang lagay ng ating mga lansangan sa mga oras na ito na madaling araw o ng oras na ito na alas 6:04. Nagyayaot pa rito na sila. Narito na ang eksaktong sitwasyon sa pamagitan ng ating MMDA reporter, the one and only one, Julius Loverboy Desamboron. Go! Magandang umaga sa iyo, Francis. Naku, tama ka nga dyan. Dapat bukod dun sa pagpapatupad ng 20% discount, ay dapat yung mga motorista natin ay mag-ingat sa pagmamaneho at sundin ang mga ipinapatupad na batas trapiko sa lansangan. At sa punto pong ito, silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada ng Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metroways. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Naku, ngayon pong araw po na ito ng Huwebes ay unti-unti na pong nagkakaroon ng pagsikip sa daloy na ating mga sasakyan. Sa bahagi po ng southbound lane po yan na patungo po sa may area po ng White Plains, Connecticut o di kaya sa may area po ng Mandaluyong City. Yun naman po mga sasakyan na galing po ng southern part of Metro Manila ay nagkakaroon na po ng maluwag pa naman na daloy na ating mga sasakyan pa northbound lane at gayon din po yung mga patungo na ng service road ng Araneta Center at ng Cubao. Lipat tayo ngayon sa bahagi ng Magallanes Skyway sa mga sasakyan po natin na tutungo po sa bahagi ng South Luzon Expressway ay nagiging maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan via Magallanes Interchange. Gayun din po yung mga motorista natin na patungo na sa may area ng southbound lane ng Magallanes kung saan po yan po yung mga patungo ng Taft Avenue at ng MRT Station Line 3. Gayun din po yung mga sasakyan na pabalik ng area na po ng Orense o di kaya ng Ayala ay na nanggagaling po yung mula sa SLEX ay nagkakaroon na po ng maluwag pa naman na daloy na ating mga sasakyan. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista. Nagkakaroon na po ng maluwag pa naman na daloy na ating mga sasakyan itong magkabilang lane ng C5 Green Meadows kung saan nga po ay unti-unti na pong tumataas ang daloy na ating mga sasakyan sa mga oras pong ito, lalo na po yung mga patungo sa may area po ng Tiendesitas o di kaya ng Market. Nagiging maluwag pa naman din ang daloy na ating mga sasakyan patungo po ng Tandansora at ng University of the Philippines, pero tanging stop and go signal po lamang ang nagpapahimpil doon sa ating mga sasakyan, lalo na po yung mga kakaliwa dyan sa may bahagi ng C5 Green Meadows. O sa may bahagi naman po tayo ng lungsod ng Maynila sa mga estudyante natin na merong mga graduation rites practice o di kaya nagko-complete ng kanilang mga final exam. Ngayon pong araw po na ito talagang gising na mga kababayan dahil po nagiging maluwag pa naman ang daloy na ating mga sasakyan dyan po sa may bahagi ng Roas Boulevard northbound and southbound lane, lalo na po yung mga patungo ng southern part of Metro Manila o di kaya yung mga pabalik ng Anda Circle at ng Intramuros. Number 7 and 8, ang ating number coding scheme ngayong pong araw ng Huwebes. Iingat po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad nito at syempre meron tayong window hours na magsisimula po mamayang alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan syempre na mag-smile at maging good vibes ngayong pong araw na ito. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong lingkod, Julius Desamboron, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy Desamboron, para sa ating MMDA Traffic Report. Samantala, paranin muna natin ang isang panawagan na ito, mga kaibigan. Bilang pakikisa sa International Women's Month, inorganisa ng PTB GAD Focal Point Persons ang isang God Fair na tinaguriang Fairy God Natin To. Panauhin sa pagbubukas ng fair ang PCOO at PTB4 officials na sina Yusek John Cochua, Ginoong Cleo Donggaas at Ginoong Albert Bacobo. Lalaukan ng may mahigit 20 booths ang nasabing fair
kung saan maaari kayong bumili ng iba't ibang produkto tulad ng mga damit at mga pagkain. Bukas ang fair mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Okay, paanyaya po yan para sa International Women's Month na inorganisa ng PTV at ng GADO. Yan, God Focal Point Persons sa isang God Fair, Gender and Development Fair. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan, 9 minutos, 39 segundos makalipas ang alas 6. Puntahan na natin at paranin ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita. Unang-una sa hanay ng balitaan sa Radyo Vision. Asian Development Bank itinaas sa 6.4% ang growth forecast nito sa ekonomiya ng Pilipinas sa 2016. Department of Foreign Affairs siniguro na walang Pilipinong nasawi sa pagbagsak ng Germanwings Flight GWI-18G sa French Alps. Pangulong Aquino, kinilala ang mga ambag ng kababaihan sa pagpapalago ng pambansang ekonomiya. Malacanang umaasa na makakatulong ang MILF report sa proseso ng pagtukoy sa katotohanan ng Mama Sapano incident. At tampok ang pagpapalakas ng seguridad sa mga paliparan at pantalan sa pagbuhos ng mga biyaherong palabas at papasok ng National Capital Region. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na sa Radyo Vision Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, itinaas ng Asian Development Bank sa 6.4% ang growth forecast nito sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon habang 6.3% naman sa susunod na taon. Ayon sa ADB, ang mas mababang growth forecast sa Pilipinas sa 2016 ay kasunod umano ng mga agam-agam sa ekonomiya ng Amerika at ng Japan. Bukod dito, inaasahang magiging maingat rin ang mga mamumuhunan lalo't may eleksyon sa bansa sa susunod na taon. Kaugnay nito, hinihikayat naman ng ADB ang Pilipinas na gumawa ng mga hakbang upang palakasin pa ang pamumuhunan sa bansa na lilikha ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nitong 2014, naitala ang paglago ng Gross Domestic Product ng Pilipinas sa 6.1%. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi sa pagbagsak ng Germanwings Flight GWI-18G sa French Alps. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, walang Pilipinong nakasakay sa naturang flight. Una nang kinumpirma ni French Prime Minister Manuel Valls na walang survivor sa pagbagsak ng eroplano dahil sa tindi ng impact na sinapit nito. Kahit ang black box nito ay nasira din umano. Ayon sa French police, aabutin ng ilang linggo bago ma-recover ang katawan ng mga biktima. Sakay ng naturang flight ang 45 Spanish citizens, 67 Germans, kabilang na ang 16 na estudyante at 2 guro. Kinilala naman ni Pangulong Aquino ang mga ambag ng kababaihan sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Katulad na lamang ng mga ilaw ng tahanan na may mga sariling negosyo tulad ng sari-sari store o karinderya. Tiniyak ng Pangulo ang pagbuo ng mas maraming oportunidad sa mga kababaihan. Balitaan mo kami, Elena Luna. Kinilala ni Pangulong Aquino ang mahalagang papel ng mga ilaw ng tahanan sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan para sa Store Training and Access to Resources o STAR ng TESDA at Coca-Cola Philippines. Bukod sa binibigyang access sa dagdag na puhunan at iba pang alternative financial services ang mga benepisyaryo, ginagabayan din sila sa mahusay na pagpaplano at pangangasiwa ng negosyo at sa pagtataguyod ng gender sensitivity sa loob ng tahanan at komunidad. Nariyan din ang peer mentoring, pati na ang pag-link up sa ating women entrepreneurs sa mga business network. Isipin na lang po natin ang malaking potensyal na ganitong mekanismo para sa ating mga sari-sari store. Mulat po tayo na ang bawat negosyo, malaki man o maliit, ay makabuluhang kontribusyon sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Sa ganitong sari-sari store, nakikita ang sigla ng kalakalan. Dito rin sumisibol ang mga ugnayan na nagsisilbing tulay para sa lalong pagyabong
ng negosyo. Sa programang ginawa sa SM Mall of Asia Arena, binigyang pugay ang mahigit 5,000 nagmamay-ari ng sari-sari stores at karinderya na bahagi ng STAR program. Taong 2012, sinimulan ang STAR program kung saan umaabot na sa mahigit 34,000 kababaihan ang sumailalim sa training sa pagnenegosyo. Isa sa kanila si Lolita Mendoza. My family and I learned not to treat my sari-sari store business as an extension of our kitchen. I have learned the important discipline of limiting household expenses within the profit earned from the daily operations. Target ng programang matulungan ng 200,000 kababaihan pagsapit ng taong 2020. Ayon kay Pangulong Aquino, ang STAR program ay isa lamang sa mga training na ipinagkakaloob ng TESDA kung saan lamang ang kababaihan sa mga ibinibigay na oportunidad ng gobyerno. Kung isipin nga po ninyo, sa higit 7.15 milyong graduates ng TechWalk programs ng TESDA simula noong 2010 hanggang 2014, halos 3.63 million dito ay ang membro ng sektor ng kababaihan. Sa TESDA Scholars naman, 710,848 sa kabuong bilang na 1.42 million ay babae din. Ano gusto nating bigyan din dito? Talaga nakatutok ang gobyerno sa pagbibigay oportunidad sa lahat. At kung titingnan ninyo, bahagyang mas maraming babae ang natutulungan at naaabot ng pamahalaan sa pamamagitan ng TESDA. Hindi po tayo naghati, lamang po kababayan. Ipinaalala ng Pangulo na ang mga programang ito ay magbibigay pagkakataon para sa lahat na umangat sa buhay kahit pa tapos na ang kanyang termino. Muli niyang inulit na nasa mga mamamayan ang desisyon kung sino ang magpapatuloy ng mga reformang ito. May mga nagtatanong po sa atin, paano na ang lahat ng ating naabot sa tuwid na daan pagkababa ko sa pwesto sa taong 2016? Sino ang magtutuloy ng ating sinumulan? Iisa lang po ang tugon ko rito. Kayo, ang mga women entrepreneur at ang milyon-milyon nating kababayan ang magpapatuloy ng lahat ng ito. Kayo ang magtitimon sa ating bansa patungo sa higit pang tagumpay. Tema ng pagdiriwang ay Juana, ang desisyon mo ay mahalaga para sa kinabukasan ng bawat isa, ikaw na ang STAR. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Sa iba pang balita, umaasa ang Malacanang na makakatulong ang MILF report sa proseso ng pagtukoy sa katotohanan ng Mamasapano incident. Ipinahayag ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma matapos isumite ng MILF ang resulta ng investigasyon nito sa Senado. Ayon kay Coloma, tulad ng PNP Board of Inquiry at Senate report, inaasahan na may dagdag itong mga impormasyon para matukoy ang responsibilidad at accountability sa mga mapapatunayang sangkot sa insidente. Una dito, sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na ipinaubayan na nila sa Justice Department ang pagpapatupad ng nararapat na legal action. Iginiit naman ng Moro Islamic Liberation Front na tama ang resulta ng kanilang investigasyon sa Mamasapano encounter. Inihayag ito ni MILF Vice Chairman Ghazali Jaafar kung saan sinabi nitong inaasahan na nila ang mga batiko sa resulta ng kanilang pagsisiyasat sa usapin. Kasabay nito, nanindigan si Jaafar na pangahawakan nila ang naturang ulat na nagsasabing ipinagtatanggol lamang ng kanilang mga miyembro ang kanilang mga sarili laban sa mga SAF commandos na di umano'y nagsimula ng putukan. At yan muna ang mga pinakamaiinit nating mga balita sa oras na ito. Balik mo na sa iyo, Ka Francis. Wassalam, Princess Habiba Sharif. Nagating sa ating orasan, 18 minutos, 8 segundos na makalipas ang alas 6. Paranin muna natin ang ilang mga text messages mula sa ating aparador ng Message Center. Ka Francis, si PO3 Villarreal po ito. Dr. Arnel, may dalawa po akong babaeng kalabaw sa Bicol. Gusto ko pong may upgrade. Oy, nako po, mamamaya, sasagutin na natin yan. Okay, walang problema yan. Okay, good AM, guwapitong Ka Francis at gandang Vivian. Nakalulungkot yung nag-air crash sa France. Francis John ng Sampaloc, Manila. Okay. Gandang morning, pretty Vivian and handsome Francis.
Ako ba yung sinasabi nila? Ako yun, ano? Okay, pag-greet lang po sa kapatid kong kay Emmanuel Coquilla ng belated happy birthday. 20th birthday niya kahapon. Greetings coming from Kuya and Tatay Nari Coquilla ng Barangay Cagsarausao, Calbayog City. Gwapitong Kuya Francis, ako na naman ba yun? Okay, at magandang Miss Vivian, good AM po, pakibati po ng happy birthday sa kaibigang kong si Rolly Calipes na nagdiriwang sa araw na ito mula kay Eli Hentalian, Barangay Limarayon, Calbayog City sa Samar. Ka Francis, good AM, kahit ang Diyos, ipinagbabawal niyang bigyan ng kapangyarihan ang mangmang o alipin, karampo ng Pampanga. Very, very correct. Okay. Thank you very much. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 19 minutos na 39 segundos. Makalipas ang alas 6 at sa puntong ito mga kaibigan, dadako ang ating palatuntunang Radyo Vision sa media ng bayan sa lalawigan ng Cavite sa Philippine National Police Academy kung saan naroon ang ating co-anchor lady with a mystic smile, Miss Verbs. Isang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Kasalukuyan po tayong naririto sa Camp Mariano Castañeda sa Silang Cavite para sa 36th commencement exercises ng Philippine National Police Academy. At para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon para sa okasyon natin ngayong araw, ay kapiling natin dito sa aking tabi ang spokesperson ng PNPA, si Police Chief Inspector Richie Yatar. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Vivian, at sa ating mga tagapakinig. Isang mainit na pagbati mula sa Philippine National Police Academy. Yes, sir. Sa pinakahuling tala po ng PNPA, ilan po ang gagraduate ngayong araw? 246. 246. And of this number, sir, ilan po ang mapupunta sa PNP, ilan ang mapupunta sa BJMP, at ilan po ang mapupunta sa Bureau of Fire Protection? 225 ang mapupunta sa Philippine National Police, ano? 11 naman ang mapunta sa BEP at 10 naman sa BGMP. Sir, doon po sa bilang ng ating mag-graduate ngayon, ilan naman po ang babae? 20 sila. 20. So talagang patunay lang po ito, sir, na ito pong PNPA ay walang diskriminasyon against women. Kahit po generally kinoconsider na ang pagiging miyembro ng uniform service ay para sa mga lalaki, tinatanggap din po natin ang mga babae, sir. Totoo yan, Vivian. Sa katunayan yan, ang unang graduate natin is 1995 pa. Colonel na siya ngayon at siya ngayon ang commandant ng National Police College. Katabi rin namin dito. Si Colonel Banyaga before, yun yung first na female na graduate natin. At mula noon, nasa 600 na ang ating graduate na babae. More than 600 na ang ating graduate na babae. Mula 1995. Depende ito sa klase. May mga class na maraming babae, may mga class naman na kaunting babae. Depende sa nakapasa. Sir, ang batch po ngayon na magtatapos ay tinatawag na lakandula. Ano po ang ibig sabihin ng lakandula, sir? Ang ibig sabihin ng lakandula, ito yung lahing kayumanggi na handang ialay sa bayan ang dugo at lakas. Sino po nag-iisip ng mga class name Sila na mismo, ito? Sila mismo, nagmi-meeting sila at sila mismo ang nagdidesisyon kung anong class name nila, anong class song nila, class motto nila. Ito yung magiging guiding nila habang nandito sila sa loob. At ang nanguna po sa taong ito ay si Cadet Yuson. Yes, Cadet First Class Yuson. What's the first name of Mr. Yuson, sir? Dennis Monroy. Dennis Monroy Yuson Jr. At pumasok din po sa top 10 itong isang babae, si Miss Julie Ann o si Miss Ann Aguilar. Sir, paano po ba dinidecide dito sa PNPA kung sino po yung mga magtatop? Paano po yung grading system? Una-una, mag-umpisa sila sa pinakauna nilang taon dito. Hindi lang ito sa academics tinitingnan, meron din kasi silang non-acad subjects na tinatawag natin. Ito din yung sa 4 na taon dapat maging consistent ka. At doon makukuha, at the end of the year, nang malapit na silang matapos, pinagsama-sama ito lahat. At doon makikita ang pinaka number 1 nila. And Cadet Yuson at saka si Cadet Al Placido, talagang top, consistent top talaga sila. Yes. 1 and 2, kahit noon pa. And I remember nga, sir, nung nag-guest po kayo sa amin ay hindi pa makapag-decide kung sino po ang una sa kanila dahil talagang gitgitan ang labanan. Paano po, ano yung naging parang clincher?
Yun nga, nung talagang binilang na lahat, talagang lamang si Cadet Yoson. Sir, paano po ba ang grading system dito? Uno po ba dito? Katulad po ng sa ibang universities kung saan ang pinakamataas ay 1 at pinakamababa ay 5 or 1 to 100? Dito kasi is, halimbawa sa 10 tanong, ang passing dito is 7 dapat ang masagot mo. Okay. So, 7 out of 10 dapat yung passing grade dito is 7 out of 10. So, kung mayroong 100 items ang isang pagsusulit, kailangan makakuha siya ng 70 para makapasa. Okay, nako talaga po palang stringent ang measures po dito Opo. sa Philippine National Police Academy para makapasa at makagraduate, sir. Sir, ang katanungan ko po, ano po ba yung mga activities leading to this event ng ating mga graduates? Unang-una, yung sa ngayon, yung Yes. pinag-uusapan natin, magkakaroon ng arrival sa ating Pangulo sa pagdating niya, then mag-umpisa na yung graduation ceremony. Pero prior to this, nagkaroon po ba ng mga yung ring hop na tinatawag? Ano po yung mga ibang activities, sir? Nung pinakaunang araw namin, nung Lunes, nagkaroon tayo ng turnover of command. Ito yung pagbibigay ng pagsasali ng pamumuno ng Cadet Corps ng gagraduate na class doon sa incoming first class. Ito yung Masundayaw Class of 2016. At Council of Advisor din natin, inimbita natin ang ating mga former directors, mga Dean of Academics, saka yung former commandants natin, at binigyan natin sila ng pagpupugay sa pagbibigay nila sa pagiging bahagi ng paghubog ng ating mga, kami ang mga naging kadete noon nung panahon nila. So binigyan natin sila ng parangal at pagpupugay. Then kahapon nung Martes ng umaga naman, nagkaroon ng baccalaureate mass. Ito yung pangkalahatan na pagkakandak natin ng religious activities para sa mga graduating cadets natin. At nung gabi, nagkaroon tayo ng ring hop na kung saan ay imbitado ng mga cadets sa kanilang mga parents. At binigyan nila ito ng mini ring. Ito yung pinakamahalaga na binigay nila sa kanilang mga magulang. Nakakatuwa naman po yung mga tradisyon dito sa PNPA bago magtapos ang ating mga kadete, mga kaibigan na tabayanan po natin, maya-maya lamang ang graduation. Sa ngayon, wala po pong masyadong tao dito sa Mariano Castañeda. Pero mamaya po, alas 10 pa naman po ang inaasahang pagsisimula ng commencement exercises. Pero 9:30 pa lamang ay magkakaroon na po ng live coverage ang PTV Channel 4, ang IBC Channel 13 at ang Media ng Bayan. Kaya tabayanan po muna nyo yan. At ako po si Vivian Guya. Balik muna sa iyo dyan, Ka Francis. Thank you very, very mucho. Ang ating pong co-anchor lady, Ms. Vibs, na nakatalaga ngayon dyan sa commencement exercises ng Philippine National Police Academy in Cavite City. Nakakaingit ang senaryo. Sana nariyan din ako. At ika nga'y talagang bihirang-bihira tayong makasaksi ng mga ganitong uri ng mga pagtatapos o mga commencement exercises. Yung mga kadete, gustong-gusto kong tignan, they are all wearing blood red. Naku, talaga naman. Yung mga kasuotan lang nila ay sumasagisag na ng pagiging isang matatag na mga sundalo in the future. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, paraanin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang ating radyo ng bayan Cagayan de Oro with Romy Kapimpuyan. Romy, mayong buntag, konektado ka. Mayong buntag, isa sa gawa sa araw na ito ang Baccalaureate Mass ng Xavier University at Ateneo de Cagayan. Pagkatapos ng misa ay paparangalan sina Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Quintos Deles, Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer at Muhaker Iqbal, Chair ng More Islamic Liberation Front at Bangsamoro Transition Commission. Igagawad ni Xavier University President Father Roberto Yap S.J. kay Deles ang honorary doctorate, samantalang sina Ferrer at Iqbal ay tatanggap ng Father William F. Masterson S.J. Award para sa kanilang contribution sa social development. Ayon kay Father Yap, ang nabanggit na mga award ay makatutulong na makamtan ang matagal na nating minimiting pangmatagalang kapayapaan sa ilang bahagi ng Mindanao. Bagamat aprobado ito ng Board of Trustees ng Xavier University at Ateneo de Cagayan, hindi rin maitatago ang pag-question sa ilang mga individual tungkol sa pag-award sa tatlong mga opisyal na nagnanais na mabigyan ng kapayapaan ng Mindanao.
Magsisilbi rin itong inspirasyon para sa mga graduate ng Xavier University na huwag matakot at ipakita sa sambayanan na sila ay nakikisa para sa halos naabot na nating kapayapaan. Para sa Radyo Vision, Romy Kapimpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapimpuyan. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Butuan with Malu Apego. Malu, maayong buntag, konektado ka. Mayong buntag din, kasamang Francis. Umaabot na sa 5 milyong kahoy ang naitanim dito sa lungsod ng Butuan magmula nang ipatupad ang Vision 2020 ng pamahalang lokal noong 2013. Ayon kay Ginoong Pierre Anthony Hoven ng Vision Aligned Circles ng pamahalang lungsod, ang nasabing mga kahoy ay sa ilalim ng Grow a Million Tree Project, alinsunod sa vision na nagsasaad na sa pagdating ng taong 2020, ang lungsod ng Butuan ay magiging model of sustainable agroforestry economy. Ang vision na ito at ang Grow a Million Trees Project naman ay alinsunod din sa flagship program ng Aquino Administration na National Greening Program. Bunyag pa ng opisyal, sa darating na mga araw, bibisita ang mga kinatawan ng Performance Governance System o PGS ng Institute of Solidarity in Asia o ISA upang i-audit ang nasabing claims ng lokal na pamahalaan. Napag-anamang ang lungsod ng Butuan ay kumikilos ngayon upang makilala sa performance governance system nito at sa kasalukuyan ay sinisikap na maipasa nito ang third stage sa 4 na stage na pagkikilala. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Thank you very much, Malu Apego. Samantala, balikwas tayo. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan Iloilo with Paul Tarosa. Paul, maayong aga sa imo, konektado ka. Aga kasamang Francis at kasamang Vivian. Aminado si PDEA Regional Director Paul Ledesma na andyan pa rin ang problema sa iligal na droga pero ngayon, mas naging malakas ang kampanya dala ng maraming intervention na ginagawa ng mga mamamayan at opisyales ng gobyerno. Sa isinagawang first quarter meeting ng Regional Development Council Western Visayas, inalimbawa ng opisyal ang pagbuo ni Mayor Jet Patrick Mabilog ng Iloilo City Anti-Drug Abuse Council na pumupunta sa mga barangay at paaralan sa syudad ng Iloilo para magbigay ng drug awareness symposium sa mga masamang epekto ng iligal na droga. Ang aktibong pag-organisa ng Barangay Anti-Drug Abuse Council sa probinsya ng Iloilo ang isa din sa hinalimbawa ng opisyal na suportado ni Governor Arthur Defensor Sr. Sa datos na ipinakita ni Ledesma, ika-4 na list affected ang rehiyon sa isa problema sa droga sa buong Pilipinas. Pero kung accomplishment ang pag-uusapan, marami ring nagawa ang PDEA at PNP sa kanlurang Visayas. Umaabot sa 30 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang kanilang nakumpiska taong 2014. 181 high-value targets ang kanilang naaresto. Rank 1 sa buong Pilipinas. 57 drug din ang na-dismantle, pinakauna rin sa buong Pilipinas. Naniniwala ang PDEA Region 6 na kung magtutulungan ang lahat sa kampanya, darating ang panahon na magiging malaya ang Rehiyon 6 sa iligal na droga. Para sa Radyo Vision, ito po si Paul Tarosa ng DYLL Radyo ng Bayan Iloilo, Media ng Bayan. Thank you very much, Paul Tarosa mula sa Radyo ng Bayan Iloilo. Nagatid sa ating orasan, 32 minutos. 32 segundos na makalipas ang alas 6. At sa puntong ito, mga kaibigan, para pa rin sa kapakanan ng ating mga kababayan, narito na ang ating pong weather report. Nagmumula sa ating kabalikat, Amor La Rosa. Amor, good morning. Go! Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw na ito, patuloy pa rin po sa pagiging dominante ito po ng northeast monsoon o yung hanging amihan, makaka-apekto pa rin yan dito sa atin sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon po sa pag-asa, inaasahan po natin dito sa Cagayan Valley, Cordillera at ganoon din sa mga probinsya po ng Quezon at Aurora ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdadala naman ng mga may hinang pag-ulan. Dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan naman
naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron po ang chances ng isolated light rains dahil pa rin po yan sa epekto nitong hanging amihan. At para naman po dito sa mga residente ng Visayas at ganoon din dito sa may Mindanao area, asahan po ninyo ang generally fair weather maliban na lamang sa chances pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At kung pag-uusapan naman po natin ang lagay po ng ating mga karagatan, naglabas po ulit ng gale warning ang Pag-asa at kasama po dito itong seaboards ng Northern Luzon, Eastern seaboards ng Central Luzon at ganoon din dito sa Eastern seaboard ng Southern Luzon, pababa po dito sa Eastern seaboard ng Visayas. Ibig sabihin po nito, inaasahan po natin sa mga nabanggit na baybayin ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan, kaya delikado pa rin ang pamamalaot o paglalayag. Atin po ang latest sa liga ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Thank you very much. Amor La Rosa, nagatid sa ating orasan, 34 minutos na, 34 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo samantala sa ilang pa rin mga text messages. Kuya Francis, pakigreet naman po ang proud parents dito po sa Gagat, Libargon, Zauren Leyte, kay Ate Elwena Apawan at Kuya Jeremy Apawan. Congrats po kay Eljen Apawan, valedictorian. Kay Jarel Apawan, grade 4 first honor. At kay Jaika Jamel Apawan, grade 2 first honor dito po sa Gakat Elementary School. Thanks po. Si Nins Escabillas ito. Magandang buhay po Kuya Francis at Ate Vibs. Binagbati ko po ang family ko dito sa Tabuk, pati na rin ang mga friends ko. Thank you, Raylene po ng Tabuk, Kalinga. Good morning, Sir Francis, Ma'am Vivian. Pakibati po ang mga anak ko sa Parian, Laguna. Sina Janet, Riza, Jorens, Ney. Sana'y makapasok ng trabaho si Jorens sa inaplayan niyang company. Bumabati Nanay Linda ng Kagsalawsaw. Salamat po. My brother Ho Chaki, Ka Wilson. Some of raw materials in my bakery came from my own farm. I save a lot of money in that way. Kaya Ka Wilson, good morning. Ka Francis at Muhammad Vivian. Oh, Madam Vivian rather. Totoong sinabi nyo sa Radio Vision lang, masusubaybayan ang magagandang mga balita. Gusto naming pakinggan, klarong-klaro at totoo. Si Lady Lou Canonayo ng Purok 2, Barangay 18A, Hingoog, Sete. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 36 minutos, 6 segundos makalipas ang alas 6. Bigandaan muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 57 segundos makalipas ang alas 6 at sa puntong ito, bahagi pa rin ang ating paglilingkod ng pambayan ang ating palitan ng piso kontra sa ibang foreign currencies, kortesiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. US 44.69, $1 to peso. Japanese yen 0.37, UK pound 66.3, Canadian dollar 35.7, Saudi Riyal 11.91 at ang euro natin 48.81. Yan po as of today mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 38 minutos, 38 segundos makalipas ang alas 6. Balikan natin ay ikalawang bulusok ng ating mga balita with Princess Abiba Sarit. Go! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, malaki ang nakikitang posibilidad ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng bansa, bagamat mabagal ang galaw ng pandaigdigang ekonomiya. Ayon kay BSP Governor Amando Titanco Jr., ang posibleng pagbagal ng paglago ay dudulot ng panlabas na epekto. Ito umano ang hindi pantay na pagpapalawak ng pang-ekonomiya sa pandaigdigang ekonomiya.
Ayon kay Tita Angko, kayang-kayang maremedyohan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng estratehiya para harapin ang mga pagsubok. Dagdag pa nito, may sapat na pamamaraan para magkaroon ng policy adjustments dahil magkatuwang ang pagkilos ng inflation and growth ng ekonomiya ng bansa. Dagdag pa rito ang nakalaang likas na yaman ng bansa kung ito man ay kinakailangan. Patuloy ang pagkaloob naman o ang pagkakaloob ng Administrasyong Aquino ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa publiko, partikular na sa mga mahihirap na pamilya. Inihayag ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma matapos pagkalooban ng TV Champion Award ng United States Agency for International Development o USAID ang Department of Health. Ang award ay bilang pagkilala sa husay at commitment ng DOH na labanan ang sakit na TB sa bansa. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, epektibong ipinatutupad ng kagawaran ng mga programa at estratehiya para labanan ang naturang sakit. Nito pang taong 2012, naabot ng Pilipinas ang 2015 Millennium Development Goal pagdating sa pagsugpo sa naturang nakamamatay na sakit. Samantala, muling inadjust naman ang Commission on Elections ang election period para sa Sangguniang Kabataan Elections sa Abril 25. Ayon sa resolusyon ng COMELEC, ang bagong election period ay itinakda mula Abril 10 hanggang Mayo 10. Paliwanag ng COMELEC, ang pag-uurong nito ay layong maiwasan ang ilang prohibisyon sa ilalim ng House Bill No. 5209. Sa ngayon ay lagdala lamang ni Pangulong Aquino ang kailangan upang tuluyang iurong sa 2016 ang SK elections. At yan muna ang mga balita rito. Balik muna sa inyo, Ka Francis. Thank you very much. Wasalam, Princess Abiba Sari. Nagatid sa ating orasan. 41 minutos, 31 segundos makalipas ang alas 6. Puntahan na natin ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup sa pangunguna ng Radyo ng Bayan Tuguegarao, Cagayan with Teresa Campos. Teresa na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Yes, na imbagabigat at kasamang Francis, kasabay ng second leg ng Science Nation Tour ng DOST ay ang pagpapasinaya na rin ni Secretary Mario Montejo sa Food Innovation Center FIC na matatagpuan sa Cagayan State University Carig Campus dito sa lungsod ng Tuguegarao. Naniniwala si Secretary Montejo na sa pamagitan ng FIC ay matutugunan ng pangailangan sa masustansyong pagkain sa panahon ng kalamidad, darami ang magiging available na produktong pagkain sa bansa at may ibsan ng kagutuman, titingkad ang kagalingan ng mga Pinoy at marami pang iba. Ang FIC ay isang magkatuwang na proyekto ng DOST Region 2 sa pamumuno ni Regional Director Orduha Tejada at ng CSU Carig Campus na inumpisahan noong April 2014. Layunin nito na magsilbing sentro ng inobasyon para sa pagbuo ng mga bagong food products, lalo na yung mga tinatawag na disaster food o mga ready-to-eat food sa panahon ng kalamidad. Inaasahan din ito makakatulong sa maliliit na negosyante tungo sa paggamit sa tinatawag na inclusive growth ng pamahalaang Aquino. Ang FIC dito sa Tuguegarao City ay ang nag-iisa at kauna-unang Food Innovation Center sa buong bansa. Para sa Radyo Vision, tala sa Campus Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos. Samantala, punta natin ang Radyo ng Bayan Iligan with Biama Minyosa. Biama, maayong buntag, konektado ka. Yes, maayong buntag, naniniwala si Army 2nd Mechanized Infantry Brigade Commander Colonel Gilbert Gapay na ang pagpapatuloy ng proseso ng kapayapaan ang epektibong paraan upang marisolba ang kaguluhan sa Mindanao. Ito ang naging pahayag ni Gapay sa harap ng mga nagsidalo sa isinagawang peace rally kahapon sa Maigo, Lanao del Norte kasabay ng selebrasyon ng Lanao Month of Peace ngayong buwan ng Marso. Binanggit ni Gapay na ang nangyaring all-out war sa Lanao del Norte noong Marso 2000 ay hindi nakatulong para marisolba ang kaguluhan sa Mindanao, kundi maraming buhay ang nawala sa tropa ng militar at MILF at maraming ari-arian ang nasira. Ayon kay Gapay, may 3 paraan upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Una, pananatili ng ceasefire agreement. Pangalawa, paggawa ng hakbang para sa kaunlaran at dadalhin ito hanggang sa grassroots level. Pangatlo, ang pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law. Idinagdag ni Gapay na ang peace talk sa Lanao del Norte ay buhay na buhay at nananatili ang ceasefire agreement dahil sa pagtutulungan ng mga stakeholders, lokal na pamahalaan, security sector at mga residente.
Umaasa si Gapay na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon para sa ikakabuti ng buong populasyon sa probinsya. Para sa Radyo Vision, Biama Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Biama Minyosa. Samantala, iabol natin ang radyo ng Bayan Tayug, Pangasinan with Leslie Hemino. Leslie, na imbagabigat, konektado ka. Ops, medyo kumawala ang linya ng ating radyo ng Bayan Tayug, Pangasinan. Samantala, mga kaibigan, formal na binubuksan natin ang ating hapag ng talastasan at narito na ang ating featured guest for today at napakalawak ng ihahatid sa ating informasyon. Mga kaibigan, nasa akin po ang karangalan ngayon na ipakilala ang ating pong piling panauhin, walang iba kung hindi ang Director 4 at Manager for Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development, none other than Director Georgina Fernandez. Magandang umaga po muli, ma'am, at welcome. Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ma'am, Director, nagpapasalamat po kami at muli niyong napaunlakan ang aming paanyaya para sa pagpaparating pa ng mga kaukulang informasyon at dagdag kaalaman para sa ating mga kababayan, partikular na po itong mga may kaugnayan sa pangkabuhayan. Opo. Tama ho yan. Tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD kaugnay sa tulong pang negosyo at tulong din pang trabaho, at kami po ay nakikipagtrabaho sa DOLE, sa DTI at sa mga lokal na pamahalaan, at this year alone meron kaming budget na 4.9 billion pesos na naglalayong makaabot sa 378,000 na mga pantawid pamilya families, at ito yung aming proyekto para makapag-graduate or makapag-transition yung mga pantawid pamilya tungo sa mas maunlad na antas ng pamumuhay. Alam niyo po, Director Fernandez, yan pong 4-piece natin na yan, na talagang nakikita naman natin ang gandang idinudulot at tulong na binibigay sa bawat isang beneficiaries. Pero di umano, marami din siguro nakarating sa inyong kabatiran na ang 4-piece daw po parang nagiging isang daan na katamaran para sa ibang mga tumatanggap dahil hindi na po nag-asam na sila'y makapagtrabaho at manindigan at tumindig sa kanilang sarili at umaasa na lamang. How would you reconcile the idea? Nakakalungkot pong marinig na may ganyan tayong mga paratang dahil ito pong mga paratang na ito ay hindi naman patungkol sa DSWD pero patungkol sa mga tao na patuloy na nagsisikap na magkaroon ng magandang buhay. Sa katunayan nga po, sa 4.4 million families natin sa Pantawid Pamilya ngayon, mahigit sa kalahati ay masasabi natin na nandoon na sa subsistence level. Ano pong ibig sabihin doon? Kumakain na sila ng 3 beses sa isang araw, mayroon silang kinikita, bagamat hindi above the poverty line ay mayroon kaunting mga progress na nangyayari. At kararating ko lang po galing sa Cebu, Northern Cebu. Isa po to sa mga Yolanda affected areas. At meron po tayo dong mga na-meet na mga Pantawid Pamilya families na mayroong mga organic hog racing, at hindi to yung typical na mga backyard na tigda-2, tigda-3 baboy. Sa katunayan, 10 baboy kada pamilya at gaysano ang pinagbebentahan nila. So nakikita po namin na yung mga Pantawid Pamilya families ay hindi nagiging tamad, kundi mas nagkakaroon sila ng dagdag na rason para lalong magsikap sa buhay dahil nakikita nila na yung mga anak nila nag-aaral at gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak nila. Kaya yung aming livelihood program ay masiglang iniimplementa kasama ng mga private sector partners namin na nagbibigay rin ng access sa kanila sa market.
Alam niyo po, Madam Director, nung unang kayo po ay dumalaw dito sa ating palatuntunang Radyo Vision, pagkatapos po ng ating panayam may mga nag-text sapagkat ang problema nilang malaki kung paano sila masasali sa 4P program. How could they be one of the beneficiaries? Sapagkat hindi raw po sila isinama ng kanilang mga barangay. Ano po, paano po ba ang dapat nilang gawing alternatibong paraan? Sa tingin ko po, tamang-tama yung pagpunta ko dito ngayon dahil magsisimula po ngayong Abril ang paglilista muli doon sa National Household Targeting System o listahanan. Ito po yung pinagmumulan ng listahan ng kung sino yung mga mapapasama sa 4Ps or Pantawid Pamilya. At hindi po mga barangay captain or mga local officials ang naglilista kung sino ang dapat maging bahagi ng 4Ps. Meron po kaming mga hired ng regional office na mga enumerators at sila mismo dapat nagbabahay-bahay. Ang siguro para lang makasigurado na makasama sila, mayroon kaming koordinasyon na ginagawa sa mga barangay para malaman kung nasaan yung mga bahay. Pero para makasigurado sila at na malista sila, maaari silang pumunta sa local government units, sa mga MSWD or Municipal Social Welfare Development Officers para sabihin na masama sila sa paglilista, yung bang ma-interview sila. Pero ang nag-i-interview po ay mga staff po ng DSWD sa regional office at kami yung nag-a-assess kung sino yung nararapat na makapasok. So effective April po? April po, kakalat na yung ating mga enumerators? Mahigit sa 40,000 individuals yung umiikot at nagko-coordinate sila sa mga barangay officials para lamang malaman kung sino yung mga bahay na nakatira doon. Pero lahat ng tao sa barangay ay dapat ma-interview. So, Madam Director, yan pong pag-house-to-house campaign na yan ng ating mga enumerators from DSWD, nakatitiyak na tayo na wala namang ibang requisitos na hihingin sa bawat pamilya na would-be beneficiaries. Wala po. Interview po ito. Parang census. Ganyan. Ayan, so, interview po siya at base po sa maging result ng interview, doon po malalaman kung siya ay qualified sa Pantawid Pamilya o hindi. At sa pamamagitan ng sistemang ito, Madam Director, nakatitiyak tayo na yung listahan natin hindi po malilinis na natin ang gusto, mawawala na yung mga hindi karapat-dapat na tumatanggap at yung mga dapat na tumanggap na hindi nakatatanggap. Kasi po, meron tayong mga tinanggap ding mga sumbong na yung iba po pagkatanggap kung saan-saan lang napupunta ang kanilang mga sana naman po talagang mailibigay doon sa karapat-dapat na mabigyan ng tulong. Ano po, Madam Director? So, ang target nyo ngayon, dadagdagan pa po ba natin ang mga beneficiaryo natin? Para po sa taon ito, nandito pa rin tayo sa 4.4 million families. 4.4 million families. Nationwide po yan. Nationwide po. At kung lumabas po yung resulta nung targeting or tinatawag namin na listahanan, doon namin malalaman kung mayroon pa tayong karagdagan pang mga pamilyang idadagdag sa susunod na taon ng 2015. Now, dito po ba sa National Capital Region, Madam Director, hindi po kayo nahihirapan sapagkat alam nyo naman itong ating mga less fortunate na tinatawag, palipat-lipat ng lugar, yung mga informal settlers natin. Paano po ang gagawin yung mekanismo to be more effective? Para po sa mga informal settlers na may mga bahay, mas madali po yung nangyayaring enumeration po dyan kasi at least alam natin kung saan sila nakatira at mas madali silang matunton. Nagiging bahagi naman sila ng listahan. Yun naman pong homeless street families ay mayroon kaming patuloy na rescue na ginagawa na maging bahagi sila ng modified conditional cash transfer kung saan yung mga homeless street families ay mayroon din tulong para sa pangbahay, una muna pang renta ng bahay, tapos pang livelihood at matulungan din sila na makatayo sa sarili nilang paa at makaalis mula sa mga lansangan. Alam niyo ho, siguro Madam Director, nakapag-iikot kayo dito sa Metro Manila, ano po? Lalo na sa mga disoras, yung mga island po natin puno ng kariton yan, na mga dwellers, yung mga establishmentong saradong komersyal, nandoon sila sa mga bubong na yon, pagdating ng umaga, takbo na si kariton.
Pagdating ng hapon at takip silim na, paparada na si Kariton, yun ang kanilang tahanan. Paano po natin na mabibigyan sila ng ayuda, Madam Director? Actually, yung mga staff po natin dun sa reach out or yung rescue for the modified conditional cash transfer is 24/7 po sila. Okay. Merong mga naka-duty dyan ng gabi. At sa totoo lang, natutuntun naman natin sila at nakakausap natin sila. Hindi lang natin may iwasan na may mga ibang tao na ayaw magpatulong. Mahirap man matanggap o maintindihan. May mga nakausap ako mismo personally na isang gabi na may bahay siya sa Tondo, Manila, pero mas mahangin sa Luneta. Wow! So, talaga, ha? Sa akin naman, hindi ko po sila sinisisi, pero kailangan natin maunawaan na bagamat may ginagawa tayo at patuloy natin na sinusubok na mawala lahat ng mga pamilya na nakatira sa lansangan sa pamamagitan ng programa nating ito. Iba-iba po ang pagresponde ng tao sa mga programa ang ating iniaabot sa kanila at patuloy tayo na lumalapit sa mga pamilyang ito para maunawaan nila na mas ligtas at magiging mas maganda ang buhay nila kung sila ay wala sa kalye at bukas po ang mga programa ng DSWD para po sa lahat ng mga pamilya nakikita natin sa kalye. Now, outside of the National Capital Region, alam natin ang sitwasyon dito, Madam Director, pero sa mga kanayunan, sa mga far-flung areas, sa mga barangays, sa liblib na lugar, paano po na iparating natin ang mga tulong na yan ng DSWD, ma'am? So, meron po kaming mga hired na mga workers na pumupunta talaga sa mga barabarangay na ito. Katulad ng nabanggit ko sa iyo, nagpunta kami sa Tabugon at saka Medellin, Cebu, mga 3 to 4 hours away from Cebu City. Talagang so, at saka walang mga kalye, so may mga part na kailangan maglakad. Meron po kami mga workers na naka-station po talaga doon. So, sinisigurado natin na kahit yung mga nasa malalayong mga lugar ay makakatanggap ng Pantawid Pamilya at saka ng Sustainable Livelihood Program. Magkakabit po tong dalawang to. Meron lang akong maganda pong balita. Mayroon kaming graduation celebration para sa mga Pantawid Pamilya individuals mula sa NCR na high school graduates. So, meron tayong tinatawag na parang fellowship and gathering for 4,000 individuals, Pantawid Pamilya, beneficiaries po sila na gagraduate ng high school mula sa iba-ibang paaralan. Wow, pero beautiful. dadalhin po namin sila sa PICC this coming April 9. Opo. Okay. Ito po ay parang special celebration na rin ng DSWD, pagpapasalamat sa mga pamilya nila na sinuportahan sila na makatapos ng high school. At tuloy-tuloy po ito, more than 300,000 congratulations. high school graduates. Congratulations nationwide. sa kanila. Okay, before totally winding, Madam Director, ang inyo pong hotline para doon sa kapakanan ng mga nagkakaproblema kung sakasakali. Opo. 0918-912-2883 po yung aming hotline. Okay, nakopya. So, thank you very much for your time, Madam Director. At muli pong pinaningning nyo na naman ang aming edisyon ng ating Radyo Vision sa pagdalaw nyo sa amin with that mystic smile. Talaga naman pong lahat ng ating mga viewers and listeners tuwan-tuwa ngayon. Thank you very much. More power to you, ma'am. Thank you very much po at magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan, ang ating pong buting Director Georgina Fernandez at Manager for Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Samantala sa puntong ito, balikan natin sa ating PTV4 Telestudio sina Julius Loverboy de Zamboron at si Princess Abiba Sari. Yan, so Princess, alam mo, yung ginagawang pabibigay ayuda ng pamahalaan, ay maganda yan, ano? Para na rin matulungan yung mga kababayan natin, especially yung livelihood projects and yung ating Pantawid Pamilya Program. Yes, alam mo, Julius, yung 4-piece na yan, marami tayong mga beneficiaries, lalo na sa mga liblib na lugar. Dahil ako, nakasaksi din ako dyan sa Mindanao, which is ang dami talaga nitong natutulungan. At ngayon, nakakatuwa na sila ay gagraduate na, magsisipagtapos into high school, at ready na sila na makapagtrabaho o hindi man ay makapasok pa ng kolehiyo. Alright, sana po ay nabusog po namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong araw dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sako sa paghahatid ulat. Ako po si Julius de Zamboron. Sa ngalan po ng aming kasama, si Sarina Lusuegro, ako si Princess Habiba Sarip. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Balik tayo dyan sa aming kasama, si Ka Francis sa Radyo ng Bayan.
Thank you very mucho. At sa puntong ito, puntahan naman natin ang ating co-anchor lady, Miss Vibs. Diyan pa rin sa PNPA Commencement Exercises. Vibs? Maraming salamat ka, Francis. Sa atin po mga taga-subaybay, manatili po tayong nakaantabay para sa live coverage ng 36th Commencement Exercises ng Philippine National Police Academy. Mamaya po yan, alas 9:30 ng umaga. Ihahatid po yan ng People's Television 4, Radio Television Malacanang, IBC Channel 13 at Radyo ng Bayan. Ako pong muli, si Vivienne Bulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a meaningful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.